So, simulan na natin yung ating live streaming sa ngayon. So, yung topic natin, again, ay yung Japan Driving License Test. So, para to sa mga kababayan natin na gusto mag-aral ng driving dito sa Japan at gustong makapag-drive dito sa Japan. So, ito na. So, simulan na natin yung mga pwedeng possible na tanong. Anyway, magsasagot tayo, pero magsagot tayo, magsagot kayo, magsagot din ako. Pwede kayong magsagot sa pamamagitan ng pag-comment or pag-chat sa baba, sa chat box natin. And then, sasagutin ko rin. And then, magbibigay ako ng idea, pointers, kung ano ba yung opinion ko sa isang question. And then, try kong sasagutin kung makuha ko yung sagot. And then, magsagot din po kayo. Okay, kasi hindi lahat ng tanong ditong lalabas ay alam ko. So, yung mga alam ko lang, so pwede kong masagot. Pero yung hindi ko alam, pwede kong i-guess na lang kung masasagot natin ng tama. Okay, let's go. So, question number 1. Simulan na natin. Okay, so ito yung question number 1 natin. Parking is prohibited within 3 meters of the entrance to a garage, but the owner of the garage or related persons may park in front of a garage. Okay, so dito kasi sa Japan talaga, bawal mag-parking sa gilid ng kalsada. Kahit nasa harap pa yan ng bahay mo. So, wala kang makikitang masyadong mga nakapark dito. Or kung meron man ay 5 minutes lang yan, nakahazard lang yan, less than 5 minutes, and then naalis na rin yan. Siguro magbababa lang ng pasahero. So, yun. So, basahin natin ulit. Parking is prohibited within 3 meters of the entrance to a garage. But the owner of the garage or related person may park in front of a garage. Okay. Halimbawa, may bisita ka. Tapos, walang available na parking. Pwede ba na paparkingin natin dun sa harap? Okay. So, try natin sagutin. So, mayroon kasing mga, halimbawa, 3 meters, bawal. Di ko sure kung 3 meters nga ba yun or 5 meters kasi mayroon din kasi mga 5 meters na bawal mag-park. Halimbawa, di ko sure kung dun yun sa bahay ba or sa may mga emergency vehicles tulad ng mga emergency yung fire station. Yung mga fire station, bawal mag-parking talaga doon. I'm not sure kung 3 meters ba yun or 5 meters. Hindi ko na maalala. Pero meron talaga. And then, sa mga intersection din, bawal din mag-parking doon na mayroon ding specific na distance, 3 meters or 5 meters yata yun. So, dito, sa question na to, try natin sagutan. Dahil hindi ko, halimbawa, hindi natin maalala, pwede nating i-guess. For example, ako hindi ko maalala yung 3 meters nga ba yun or 5 meters, hindi ko maalala. So, yun yung phrase dito. Parking is prohibited within 3 meters of the entrance to a garage. Yan, yung unang phrase yan. And then yung pangalawa, yung sunod na phrase, but the owner of the garage or related persons may park in front of a garage. Okay. So, yung unang phrase, 50-50 ko kung tama ba itong sinasabi dito. Pero dito sa pangalawa, but, dito sa simula ng but hanggang sa katapusan, dito na ako mag-guess. Dito ko na i-decide kung ano yung magiging sagot ko. Dahil hindi ko maalala kung 3 meters nga ba yun or 5 meters yung tamang distance. So, hindi ko masasagot gamit yung phrase na to, na parking is prohibited within 3 meters of the entrance of a garage. Pero dito ko magde-decide, but the owner of a garage or related persons may park in front of a garage. Okay. So, dito kasi sa Japan, hindi bawal talaga mag-parking sa harap ng bahay nyo. Kahit harapan nyo pa yan, kung kalsada yan, ay bawal yang parkingan. Hindi tulad dyan sa Pilipinas ay makikipag-away pa sila sa mga kapitbahay or sa mga dumadaan sa harap ng bahay nila. Dito sa Japan, talagang bawal mag-park sa kalsada. Hindi ka makakabili ng kuruma o sasakyan dito sa Japan kung wala ka talagang parking. Kasi sinicheck yan ng pulis
ng mga police officers bago ka makabili ng sasakyan. So, isi-CI yan ng mga police kung mayroon nga ba talagang garahe or parking space bago ka makabili ng isang sasakyan dito sa Japan. So, dahil nga doon, bawal talagang mag-parking sa kalsada. So, dito ko mag-decide na ito ay false kasi nakalagay dito, but the owner of the garage or related person may park in front of the garage. So, kung yung sa harap ng garage ay kalsada na yun, ay bawal ng parkingan yun. Okay, so para sa akin, sagot ko dito ay false. Kayo guys, anong sagot nyo? Ano sa tingin nyo yung sagot nyo guys? Pwede kayong mag-comment or mag-chat sa chat box natin. Okay. Okay, tingnan natin. Tingnan natin yung tama ba yung sagot ko na ito ay false. Malay nyo, baka mali ako. Tama kayo. Baka mali ako, tama kayo. Do what your doctor says. Okay, sagutan natin. Alamin natin yung tamang sagot. Next. Okay, false. So, yun na nga. Parking is prohibited within 3 meters of the entrance to a garage. But the owner of the garage, related person, may park in front of the garage. So, wala siyang explanation kung bakit false. So, yun na siguro yung explanation ko. Baka makatulong yun. Pero baka di ko alam kung tama ako or tama kayo. Okay. So, yun na yung sagot ko dito sa question na to ay false. Okay, next question. Idol. Okay, next question. Using a mobile phone or looking at the screen of a car navigation system while driving is distracting and can lead to an accident. Tama ba yun? So, drivers must not engage in these activities. Okay, so medyo, sa tingin ko, medyo hindi to gaanong mahirap. Kasi, using a mobile phone, diba, nagdadrive tayo, so syempre hindi tayo pwedeng gumamit ng cellphone. Or looking at the screen of car navigation, kahit yung sa Navi system natin, yung Navi, huwag tayo masyadong mag-focus dun sa Navi. Kasi ano lang yun, yung Navi ay parang assistance lang yun para hindi tayo maligaw. Halimbawang wala na sa, halimbawang yung tinatahak natin dyan ay malayo na sa katotohanan. So, pwede tayong tumingin sa Navi, uy, mali na yung tinatahak ko. Okay, kailangan kong bumalik, magliko or mag-U-turn or kung ano pa man. Kasi kung titingin tayo ng titingin sa halimbawa sa cellphone o kaya sa Navi natin, so pwede natin hindi makita yung mga biglang, mga unexpected na pwedeng mangyari dyan sa harap sa kalsada, sa harapan natin. So, drivers must not engage in these activities. So, hindi tayo pwede mag-cellphone. So, must not engage in these activities tulad ng cellphone or driving while using cellphone. So, this is, of course, false. Okay, tingnan natin. Tama. Mali. So, yun na nga guys yung sinasabi ko. Huwag tayong basta-basta sagot ng true or false. Hindi natin masyadong na-gets yung tanong. So, kailangan natin uliting basahin. Using a mobile phone or looking at the screen of a car navigation system while driving is distracting and can lead to an accident. So, drivers must not. So, ito siya. Drivers must not engage in these activities. So, true or false? Of course, yun na nga, nagkamali ako sa sinabi ko. So, ang tamang sagot ay true. Sabi ko kanina, false. Kasi, naisip ko, mali yung gawain na ganito. Pero yung tanong niya ay, yung statement niya ay, so drivers must not engage. So, hindi dapat gawin to ng mga drivers. So, ito ay tama. Ito ay true. Okay, so yung statement na yan ay true. Pero yung situation dito ay, mali yung paggamit ng cellphone kapag nagdadrive. So, yun. Medyo nakakalito yun, guys. Dapat tayo ay dapat clear yung mind natin pag nag-exam tayo. Okay, next question. Question number 3. When the lights of an oncoming vehicle are too bright, it is advisable not to stare
but rather to move one's gaze ahead somewhat to the left. Okay. So, halimbawa gabi, when the lights of an oncoming vehicle, so yung kasalubong natin ay masyadong maliwanag yung yung ilaw, it is advisable daw na huwag tayong tumingin mismo dun sa ilaw niya. And then, medyo tumingin tayo dun sa medyo left side, hindi dun sa kasalubong natin or yun sa kasalubong natin. Huwag tayo mag-direct ng tumingin dun sa ilaw niya or sa sasakyan niya, kundi medyo dito tayo sa kalsada natin, sa gilid ng kalsada kung saan tayo nagpapatakbo ng ating sasakyan. Halimbawa, dito sa Japan, dapat nasa left side tayo. Kasi right-hand drive nga yung ating sasakyan dito sa Japan. Right-hand drive. Kaya nasa left tayo. So, titingin tayo na medyo slanted sa left side natin. Okay, so when the lights of oncoming vehicles are too bright, it is advisable not to stare but rather move one's gaze ahead somewhat to the left. So this statement is true. So my answer for this is true. Okay guys, ano bang sa tingin nyo yung sagot nyo? Pwede ko yung mag-comment sa baba. Mag-comment kayo sa comment section or sa chat box natin kasi naka-live streaming tayo. Okay. So ang sagot ko dito ay yun na nga. So, ang sagot ko dito, yun na nga ay true. So, huwag tayong tumingin ng direkta dun sa kasalubong natin. So, the answer for this, for me, is true. Okay. So, mayroon pa siyang explanation dito. So, explanation niya, medyo mali yung grammar. If a driver stares at the lights, if pala ito dapat, hindi to it. If a driver stares at the lights, he or she will be dazzled and blinded. So it is advisable to move one's gaze to the left ahead. So medyo tingin tayo dito sa left side, sa medyo left ng road, wag dun sa kasalubong mismo natin. So the answer for this is true. Okay, next question. Sa question number 4. Okay, mayroong patalastas. Mayroong tinanong sa akin. Yung aking anak. Okay. Question. Nasaan na ba tayo? Sorry for the interruption. Na-interrupt tayo. Okay. Ito tayo ng tubig kasi nauuhaw na. Nauuhaw na tayo. Question number 4 pa lang. Question number 4. So, when driving in fog, turn on fog lamps and headlights early. Use the center line, guardrail, and tail lamps of a vehicle ahead as a guide. Reduce speed and, if necessary, sound the horn. Okay na sana yung mga unang statement, pero pagdating dito sa sound the horn, why? Ba't kailangan mo pang mag-sound the horn? Sa Pilipinas, okay lang yun. Kasi talagang yun ang gusto nila. Magbusina ng magbusina. Pero dito sa Japan, hindi mo basta-basta maririnig yung busina sa kalsada. Okay, basahin natin ulit. When driving in fog, okay, kumbaga, medyo zero visibility sa harap. Turn on fog lamps and headlights early. So, halimbawa yun, medyo madilim or medyo maraming fog o kaya makulimlim. Halimbawa, medyo makulimlim na or madilim na. Turn on fog lamps and headlights early. So, dito sa Japan, kapag medyo dumidilim na,
kahit maliwanag pa, kapag medyo padilim na, nagtatakip silim na, maaga nilang tina-turn on yung lights, yung headlights nila. Use the center line, guardrail, and tail lamps of vehicles ahead as a guide. Reduce speed. Reduce speed, okay. So hanggang dito, para sa akin, siya ay true. True pa siya, true. And then, if necessary, sound the horn. If necessary, yun pala naman eh. May nakalagay pala kasing if necessary. If necessary. Pero hindi gaanong. Kung hindi naman necessary, hindi mo kailangan mag-horn, magbusina ng busina. Kahit hindi mo nakikita masyado yung sa harapan. Kung hindi naman dangerous, so hindi natin kailangan magbusina. So nakalagay pala dito, if necessary, sound the horn. Pero hindi naman talaga masyadong necessary siguro. Basta mag-reduce ka na ng speed, mag-turn on ka ng headlights, and then gawin mong guides yung tail lamps ng nasa harap mo. And then yung mga center line, guard, saka yung guardrail kung mayroon. So, medyo nakakalitong lang dito yung if necessary, sound the horn. Hindi naman necessary na mag-sound horn. So, yung mga unang sentences, phrases ay true. And then dito lang yung medyo tricky, if necessary, sound the horn. So, kung hindi naman necessary, hindi natin kailangan mag-sound ng horn. So, yung sagot ko dito ay, I think true. Dito lang nagkaroon ng 50-50 na mag-false sa last phrase niya. For me is true naman kasi if necessary, sound the horn. So kung hindi naman necessary, huwag kang mag-sound ng horn. So I think this is true. So tingnan natin kung tama yung sagot natin. Para sa akin, this is true. Kayo guys, anong sagot nyo? Pwede kayo mag-comment. Okay. For me is true. So yun. So tama yung ating sagot. So mayroon siyang explanation yung nag-collect ng mga questions na to, mayroong explanation. Invisibility is the most dangerous factor when driving. Pay the utmost attention to safety. So, yun. Yun yung sagot. Question number 4. So, question number 5. Okay. The appropriate time to signal a left or right turn to exit the road is 30 meters before reaching the point where the turn will be made. Okay, 30 meters. So, sa pagkakaalala ko, tama yung 30 meters na bago ka lumiko, dapat 30 meters bago ka lumiko ay mag-signal na tayo. Or kung mas maganda nga, more than 30 meters para medyo advance. Pero kung marami siyang intersection within that 30 meters, so medyo baka malito yung kasunod mo. So, at least 30 meters sa susunod na intersection kung saan tayo liliko. Kailangan na natin mag-signal. So, I think this is true. True. Okay, tingnan natin. Okay, true. Okay, hindi ko na-edit yung explanation. Anyway, huwag na natin pansinin to kasi ito yung explanation sa nakaraang question. So, the answer is true. So, dapat talaga 30 meters. Mag-signal na tayo bago tayo lumiko. Okay. Question number 6. When intending to overtake another vehicle, a vehicle should reduce clearance between it and the vehicle to be overtaken as much as possible in order to avoid a head-on collision with an oncoming vehicle. Okay. Medyo hindi ko na-gets yung tanong. Kasi English yan, haba pa. Okay, basahin natin ulit para mas lalo natin maintindihan. When intending to overtake another vehicle, a vehicle, I think tayo yon, a vehicle should reduce the clearance between it and the vehicle to be overtaken. Reduce the clearance between it and the
vehicle to be overtaken as much as possible in order to avoid a head-on collision when an oncoming vehicle. Medyo tricky. Medyo tricky dito sa part na reduce the clearance between. A vehicle should reduce clearance between it. Parang sinasabi dito ay tumutok dun sa kasunod na vehicle na kailangan natin yung overtake. As much as possible in order to avoid a head-on collision with an oncoming vehicle. Vehicle should reduce the clearance between it. Pwede naman, should reduce, pero wag masyadong malapit dun sa o-overtaken. Kung masyadong na tayong tutok, hindi na maganda yon. Kasi mayroong safe distance na tinatawag. So, sa pagkakaalala ko, kung ilan yung takbo mo na kilometer per hours, at least yun din yung distance mo sa kasunod mo. Halimbawa, kung tumatakbo ka ng 40 kilometers per hour sa kalsada, at least dapat yung distansya mo dun sa kasunod mo ay 40 meters. 40 meters din. Nasa 40 din. Yun yung safe na. Yun yung pinapractice ko, yun yung safe. Parang sinabi rin yun sa akin dun sa driving school. So, medyo nalito ko dito. When intending to overtake another vehicle, a vehicle should reduce the clearance between it and a vehicle to overtaken as much as possible. As much as possible. So, medyo dapat okay, mas malapit ka doon. Huwag masyadong malapit. At least mayroon kang safe distance, minimum safe distance doon sa o-overtaken mo. Para, pag nag-overtake ka, mas madali mo siyang ma-execute bago pa man ay magkaroon ka ng kasalubong. Medyo tricky. Kasi dito ko nalito sa a vehicle should reduce clearance between it and the vehicle to be overtaken. Kumbaga, lalapit siya. As much as possible. To avoid, and then dito, to avoid a head-on collision when an oncoming vehicle. So, ito naman kasi to avoid head-on collision with an oncoming vehicle. So, bakit mo kailangan mag-overtake kung mayroon kang kasalubong? Okay. So, medyo nakakalito dito sa tanong na to. Di ko alam kung anong sasagot ko, kung true ba to or false. When intending to overtake another vehicle, a vehicle should reduce the clearance between it. Reduce clearance kung safe naman, and the vehicle to be overtaken as much as possible in order to avoid head-on collision. Okay. So, I think true naman siya. Pwede siyang true para sa akin kung yung reduce na clearance ay safe distance pa rin na malapit ka dun sa overtaken mo. And then, para nga, kapag nag-overtake ka na, mas safe ka na may execute mo agad yung pag-overtake mo na. Pag nag-change lane ka, then madali mong ma-overtakean yung vehicle na nasa harap mo. And then, madali ka rin makakapag change lane ulit, pabalik dun sa dati mong lane. Para hindi ka makababad dun sa overtaking lane. At baka mayroong, or hindi overtaking lane, kundi dun sa pag-counterflow mo, sa pag-overtake mo, baka mayroon nang pumasok na kasalubong. So, I think this is true. Try natin sagutan na true kung tama ba. Yun na nga, sabi. Hindi mali. So, yan. Mayroon namang explanation. So, ang sagot niya ay false. False. Hindi mali ako. Okay. So, ito yung explanation niya. Basahin nga natin. You must keep a safe distance with the vehicle in front. Okay. So, yun na nga sinasabi ko. Dapat, kung magre-reduce tayo ng distance, yung clearance between the vehicle, ay dapat safe distance pa rin. Okay. You must keep a safe distance with the vehicle in front even when overtaking.
to avoid rear-end collision. Okay. So, dito sa question ay head-on collision sa kasalubong mo. Pero, mas iniiwasan dito yung rear-end collision. Kasi kung mag-overtake tayo tapos masyado tayong tutok dun sa sinusundan natin na gusto nating overtaken, hindi natin kasi alam kung baka mag-brake yon na nasa harap natin ay mabundol natin yung gusto sana nating overtaken. Okay, so kapag dumating ma-encounter natin yung ganitong sagot, alam na natin na hindi siya true, kundi siya ay false. So, tandaan natin yun, guys. Okay, next question. Overtaking is prohibited at a pedestrian crossing or bicycle crossing or within 30 meters before one, but passing is not prohibited. Okay. So, yun na nga. Ayan na naman tayo, overtaking sa passing. Maglagay ka nga tayo ng background music para medyo... Nasaan na ba yan? Medyo ganahan tayo ng konti. Yan. Para mayroon tayong konting pakwela. Lagyan natin ng konting soundtrack, background music. Okay, kanina ko pa pala hindi nalagay yun. Pinost ko kasi nung nag-intro. Nakalimutan kong i-play ulit. Okay, question number 7 na po tayo. So, mayroon tayong ditong dalawang word or terminology, overtaking and passing. So, magkaiba kasi yun. Yung overtaking, so konting ano muna tayo bago natin sagutan kasi medyo nalilito rin ako. Yung overtaking kasi, yun yung tawag doon, kailangan mong unahan yung nasa harap mo, pero kailangan mong mag-change lane or mag-counterflow or mag-change lane para ma-overtake mo yun. And then sa passing naman, kailangan mo unahan yung sasakyan na nasa harap mo, pero mayroong dalawang lane na parehong direksyon. Dalawang lane, halimbawa, main through lane, tsaka yung overtaking lane. So, kung nasa main through lane yung overtaken or uunahan mo, and then nasa overtaking lane ka, kumbaga, ang tawag na doon ay passing. Yung passing kasi, uunahan mo yung nasa harap mo na hindi ka nag-change lane. Kumbaga, dadaanan mo lang siya. Hindi ka mag-change lane. Doon ka sa lane mo, doon din siya sa lane niya, and then, dadaanan mo siya. Yun yung passing. Or, lalampasan mo siya na hindi ka nag-change lane. Ang tawag doon ay passing. Kapag mayroong dalawang lane na yung kalsada, na pareho yung direction. So, basahin natin ulit. Overtaking is prohibited at a pedestrian crossing or bicycle crossing or within 30 meters before one. Okay. Yun ay, ito true yan. Yung unang, bago sa kama, ito ay true. Na talagang sa mga pedestrian crossing, bawal ka mag-overtake 30 meters before a pedestrian crossing or bicycle crossing. Bawal talaga yung overtaking doon. And then, passing is not prohibited. So, medyo parang false na yon pagdating dito sa but passing is not prohibited. Kasi, kapag nangyari yon, pwede mong unahan yung isang sasakyan, parang delikado pa rin. Halimbawa, malapit na kayo, 30 meters na kayo sa pedestrian crossing or bicycle crossing. Delikado kasi kung may tumatawid doon, hindi mo mapansin kasi natakpan nung overtaken mo or or unahan mo. Delikado. Pwede yung passing. Okay. So, mayroon kasi din naman na overtaking is prohibited at a pedestrian crossing or bicycle crossing
within 30 meters before ng crossing. Or, meron din naman na bawal yung overtaking 30 meters bago mag-intersection. Bawal din yun. So, yun, dalawang klase kasi yun. Dalawang klase na yun na bawal ang overtaking 30 meters before the pedestrian crossing or bicycle crossing. Yun yung una. And then, bawal din yung overtaking 30 meters din before sa intersection. Lalo na kung mayroong pedestrian crossing. Okay. But passing is not prohibited daw. Statement na to. Pero, para sa akin, parang pareho lang siyang delikado. Yung overtaking tsaka passing na 30 meters before sa pedestrian crossing. Halimbawang ibang statement or ibang situation. Halimbawang yung tanong ay halimbawa ganito, may na-encounter akong ganitong tanong yata na overtaking is hindi pala siya hindi pala siya is true or false lang. Mayroon pa siyang picture. Meron siyang picture or illustration na pwede bang mag-overtake dalawang doon kasi sa illustration na-encounter ko na pwede bang mag-overtake yung isang kotse sa isang intersection. Isang intersection siya, yung tinatakbuhan nila ay priority road. And then mayroong intersection na sa kabila ay yung hindi priority. Kumbaga, anong tawag doon? Sabihin natin minor road, non-priority, or minor road. Kumbaga maliit lang na iskinita, pero crossing siya. Pwede daw bang mag-overtake 30 meters before dun sa intersection na yun? And then, wala siyang pedestrian crossing, walang bicycle crossing, pero isa sang intersection na between ng priority road saka ng minor road. So, parang yung tamang sagot dun ay true. Pwede daw na mag-overtake or mag-pass. Basta't walang pedestrian crossing at nandun kayo pareho kayong nasa priority road. Okay. So, yun. Pero balik tayo dito sa question number 7. Kasi ibang question yun. Okay. So, sagutan na natin. Overtaking is prohibited at a pedestrian crossing or bicycle crossing or within 30 meters before dun sa crossing na yun. But passing is not prohibited. So, for me, this is false kasi delikado pa rin. Kahit passing yun, kahit hindi yun overtaken, kahit passing, delikado pa rin kasi kung yung lalagpasan mo na sasakyan ay nag-cause na magkaroon ka ng blind spot na hindi mo makita yung tatawid pala sana na bicycle or pedestrian. So, hindi pa rin. Para sa akin, kung ako yung gagawa ng batas, para sa akin, ipagbabawal ko yung pag-passing sa ganitong sitwasyon. So, for me, this is false kasi passing is not prohibited daw. Para sa akin, passing is still prohibited dito sa situation na to. So, my final answer is false. Pero di natin alam. Baka tama kayo, mali ako. Di natin alam. Mga idol, kung tama ba ako. Pero try ko na sagutan na this is false. Passing is not prohibited. I think this is false. So, tingnan natin. Okay, the answer is false. So, yun na nga, mayroon siyang explanation. Both passing and overtaking is prohibited 30 meters before or before the pedestrian or bicycle crossing. Kasi nga, pareho siyang delikado. Tulad nung sinabi ko kanina na, yung overtaken mo o lalagpasan mo or uunahan mo ay pwedeng maging cause ng pagkakaroon mo ng blind spot. Makaharang yun sa vision mo at magkaroon ng blind spot. At di mo makita yung tatawid sana. Okay, so yun na nga. Tama yung ating sagot. Okay, inom muna tayo ulit ng tubig.
Okay, next question. Question number 8. Question number 8. A maximum speed limit is designated on national expressways. So, even when it is raining or weather is bad, the driver must drive as quickly as possible. Oh. Okay, expressway na pinag-uusapan. Expressway or national expressway. So, ang mga, ano dyan, takbo, mga 80 to 100. 80, I think 80 kilometers per hour. Or kung expressway man, mga 100. And then, mayroon ding 120 na mga expressway dito sa Japan. Mga 120 kilometer. Yun yung pinaka nakita ko na mataas sa expressway, 120 yung nakita ko. So, na-try ko na rin magpatakbo ng gano'n. Pag nag-overtake, 120. Kasi yung mga normal na tumatakbo sa main through lane ay 90, 85 to 95. And then, pag gusto mo mag-overtake, kailangan mo mag-dagdag. Gawin mo 110, 120. Depende sa speed limit ng expressway. Kasi mayroon din namang 100 lang. Okay, mayroon din namang 80 lang. Depende sa lugar. Okay, maximum speed limit is designated on national expressways. So, even when it is raining or weather is bad, the driver must drive as quickly as possible. So, kailangan daw, sundin mo dapat yun. Kung 80, 80. Kung 100, 100 din. Kahit bumabagyo, umuulan, basa yung kalsada, dapat 100 ka pa rin. Makakati na naman yung ilong ko. Natake na naman tayo ng pollen allergy natin. Allergic rhinitis. Makati. Kasi kanina guys, yung anak ko nagyaya dun sa park, sa labas. So ilang oras din kami sa labas ng bahay. Kaya yun, medyo tinamaan na naman ako ng kapunsyo. Hirap kapag may kapunsyo. Okay, so yun. Sagutin natin to. Maximum speed limit, yun na nga. Depende yan kung ilan yung maximum speed limit. So, dapat daw, ganun pa rin yung patakbo mo kahit umuulan or masama yung panahon. Driver must drive as quickly as possible. Kailangan mo daw bilisan kasi expressway yan, hindi pwede magbagal-bagal dyan. Okay, so this is false. So kapag umuulan kasi, yung mga, siyempre yung kalsada dito sa Japan magaganda, espaltado yan. Kumbaga makinis pa yan sa sa pisngi ko eh. yung pisngi ko ano na eh, puro pimple scars eh. Okay. Yung mga kalsada dito sa Japan, mas malinis pa sa mas makinis pa kaysa sa mukha ko eh. Kaya pag maulan, syempre, basa yung kalsada, may medyo madulas. Slippery when wet. Ika nga, slippery when wet. So, madulas kung mamasa-masa. Okay. So, dapat, kung umuulan, kailangan ding, para safe, kailangan mo rin babaan yung running speed mo. Halimbawa 100, gawin mo na lang 80 para safe. Actually, sa mga expressway dito sa Japan, napansin ko, yung iba na expressway dito sa Japan, yung speed limit nila, yung bilog, diba? Bilog, tapos mayroong number dyan, 80, 100. Nagbabago, hindi siya fixed na 100 lang, hindi siya fixed na 80 lang. LED kasi siya, LED. Kumbaga, digital LED. LED yon, may ilaw, LED. Yun na nga, syempre nga, LED nga, syempre may ilaw. So, yung speed limit na nakalagay doon, nag-change yun, depende sa panahon. So, pag maulan, halimbawa nakalagay doon, normally, kapag maaraw, 100 makikita natin doon sa bilog na yon sa expressway, sa speed limit niya, or maximum speed limit. Halimbawa, 100. Kapag maulan na, pinapalitan nila yon. Pinipindot lang nila, syempre, LED. Gagawin nilang 80. Ginagawa nilang 80 or minsan 60. Mayroon pang 60 kung nakita. Yun doon sa expressway. So, kapag maulan, binabawasan nila yon. Automatic yun na chini-change nila agad yung speed limit. Kaya ganun dito sa Japan, high-tech talaga.
hindi fix yung sign nila na speed limit na nakapintura, kundi LED talaga na pwede nilang i-change anytime kung may emergency or kung maulan. Okay, the answer for this is false kasi hindi mo kailangan sundin yung speed limit kung maulan kasi mapasa yung kalsada, delikado, madulas. So, kailangan mo magbawas ng speed, safe speed. So, this is false. Tama ba? False? Kasi the driver must drive as quickly as possible. So, this is false. Hindi pwede yun. Kaya ito ay false. Okay. Meron pa siyang explanation. Driving when raining needs more cautions. Because the roads are wet. The road is wet and slippery. So, madulas at basa. Okay, next question. Question number 9. Ayan na nga sinasabi ko. Ito yata yung kanina. Sinabi ko. Oo nga, ito yata yun. Related din kanina sa overtaking. Okay. In the situation shown in figure, Vehicle A. So, ito, Vehicle A, nasa likod yung red. Sports car, siguro yan, yung red. In this situation, shown in figure, Vehicle A must not overtake Vehicle B, even if it is safe ahead and to the rear. Okay. Vehicle A, yung red, must not overtake Vehicle B. Kasi 30 meters before intersection, di ba? Sabi nila kapag 30 meters before intersection, dapat hindi pwede yung mag-overtake ka kasi delikado. Baka mabangga mo yung ano. Baka may mabangga ka dyan na magkukross. Okay. Sa situation daw na to, yun na nga. Kung papansinin natin yung situation, mayroong center line dito. And then yung center line niya, tuloy-tuloy dun sa crossing. Tuloy-tuloy. So, ibig sabihin, itong malawak na kalsada na to, kung saan sila nagdadrive, ay ito yung priority lane or priority road. And then, itong maliit na eskinita na to, maliit na road, ito yung minor road, kung saan pwedeng pumasok dyan or pwedeng lumabas. So, yun. So, yun yung situation dito. Nasa priority road sila pareho, yung A tsaka B, and then 30 meters before the intersection, Vehicle A must not, nakalagay dito, must not, hindi daw talaga pwedeng mag-overtake yung Vehicle A sa Vehicle B. Kahit na, even if it is safe sa ahead or to the rear, kahit na safe daw sa harap tsaka sa likod, hindi daw pwede. Pero parang na-encounter ko na kasi ito na priority road siya. So, kaya pwede siyang mag-overtake. Kasi wala naman siyang pedestrian crossing, and then priority road sila, and then may minor road yung intersection. So, sige, gagawin natin true. Parang tama ako eh. True. Pwede, kasi priority road, and then wala siyang intersection or wala siyang pedestrian crossing. Okay, the answer is true. Try natin. Baka mali ako, tama kayo. Do what your doctor says. Okay. So, the answer is, tingnan natin, false. Yeah, false. Kasi pwede naman mag-overtake kasi priority road, false. Okay, false nga. Sabi ko sa inyo eh. Okay. False nga. And then mayroon pa siyang explanation. So, yun na nga. The driving when raining. Mali na naman kasi na naman eh. Hindi masyadong na-edit. Masyadong busy kasi eh. Sabi yung ano dito. Hindi na naman na-edit yung explanation. May explanation dapat to eh. Saan na ba yun? Hanapin ko nga. Para sa kaalaman ng marami, hanapin natin para sure tayo. Baka mali ako, tama kayo. Hindi natin alam. Do what your doctor says. Nasaan ba yun? Sige, hanapin ko muna guys.
At papakita ko sa inyo kung ano talaga yung explanation dito. Konting hantay lang guys. Hanapin ko lang tong question na to. Kung nasan ba siya. Lang ayaw mag-open. Nasaan ba yun? Okay. Ayan, open na. Arit, sigaw. Ganun. Okay, so hanapin ko kung mahahanap ko. Kung nandito nga ba yun, hanapin ko nga. Kasi medyo alam naman, yan. Ito nga, nahanap. So, explanation niya, teka, palakihin natin. Number 49, dito sa collection natin. Number 49. Sagot sa number 49 is okay. Number 49. So, pakita ko sa inyo guys yung explanation niya. Teka. Paano ba natin papakita yun? Ito. Okay, yan. Okay. Nakita niyo ba guys? Dito sa number 49 siya. Dun sa collection natin ng mga question and answers. Meron tayong collection ng question and answers. Daan-daang collection. Daang-daang questions and answers tayo. Ito, number 49 siya. Okay. Ito yung explanation dapat niya. Copy-paste. Ay, hindi ko copy-paste pala ito kasi naka-PDF na yun. Explanation dun sa question. Both are running on the major road and has the right of way in that crossing. And there is no pedestrian lane or crossing on this intersection. So overtaking and passing is not necessarily prohibited. So hindi yun ini-encourage na mag-overtake ka doon or mag-pass ka doon. Pero hindi necessary na bawal yun. Kasi wala siyang pedestrian crossing, and then nasa right of way sila sa crossing na yan. So overtaking and passing is not necessarily prohibited. So pwede pala. Pero siyempre, para safe tayo as a driver, as a defensive driver, hindi na tayo nag-overtake kapag mga ganong situation. Pero hindi naman pala bawal yun na ganong situation. Nasa priority road ka, right of way, and then walang intersection, pwede ka mag-overtake. Pwede namang mag-overtake or mag-pass. Kasi it's not necessarily prohibited. Ngayon, para safe tayo at hindi tayo magkamali, gawin na lang natin bilang isang defensive driver, kung ipapractice natin yung defensive driving, ang gagawin natin ay huwag na lang tayo mag-overtake or mag-pass kapag mayroong intersection, pedestrian or bicycle crossing 30 meters before that, para safe at maging defensive driver tayo at safe sa'yo sa being driver at sa mga pedestrian at sa mga kasama nating mga drivers sa kalsada. Okay, so yun guys, yung explanation dapat niya. Okay. So, balik tayo dito sa ating question. So, yun na yun, false. Huwag natin pansinin ito, nagkamali lang. Hindi ko na-edit, hindi ko napalitan yung explanation. Kasi
Okay, medyo kahit pa paano busy pa rin tayo. Ganun talaga dito sa Japan, busy yung mga tao lagi kahit mag-yasumi na, kahit yasumi. Tulad next week, Golden Week na. Golden Week, isang linggong walang pasok, isang linggong gasto. Kasi walang pasok, lalabas gasto. Okay, last question. Okay, last question na tayo. Driving at the same speed. The braking distance of a vehicle is less when loaded with heavy cargo than when loaded with light cargo. So, yung situation, driving at the same speed, halimbawa 40 tayo, 40 km per hour yung takbo. Kasi yun yung kadalasan dito sa mga kalsada dito sa Japan, 40. Pero minsan, tumatakbo tayo ng 50. Or lumalagpas pa tayo ng 50. Kapag walang pulis. Pero pag may pulis, syempre, huwag tayo lalagpas ng 40. Kasi, kapag lumagpas ka ng 41 at, nako, dito sa Japan, kapag 40, yung speed limit, and then tumakbo ka ng 41, considered as overspeeding na po yun. Pero syempre, hindi naman ng mga lahat ng mga pulis walang konsiderasyon. Syempre, bilang tao, may konsiderasyon sila na okay lang kahit mag-45. Kasi tao rin sila, may consideration. Pero sa batas, kapag lumagpas ka ng 40, nag-41 ka na, pagdating sa batas, ano na yun? Overspeeding. Pag tiningnan yung batas. Pero pag yung tao yung tumingin, siyempre, human consideration, okay lang, 45, 5 naman, 5 lang naman. Pero pag ikaw ay nahuli, overspeeding pa rin yun. Kaya mag-ingat pa rin tayo, lalo pag may pulis. Pero pag walang pulis, okay lang. Huwag lang kayong magpahuli. Huwag lang magpahuli, okay lang okay lang mag-plus 10 kayo. Basta't huwag magpahuli. Plus 10, plus 15, or minsan nga yung iba plus 20. Kahit 40 lang, ginagawa nilang 60. Pero pag may pulis, biglang magbe-brake. Oh, may pulis. Yabay. Okay. Balik tayo sa question. Driving at the same speed, halimbawa 40 kph, the braking distance of a vehicle is less when loaded with heavy cargo than loaded with light cargo. Braking distance is less. Tama ba? Baliktad yata. Kung mabigat yung karga mo, yung braking distance mo ay mas malayo, mas malaki kesa dun sa pag magaan yung karga mo. So, this is false. So, basahin natin ulit. Kasi less. So, magkabaliktad kasi yung situation. The braking distance, so wag na natin basahin yung una kasi alam na natin na fix na yan. Talagang same yung driving speed ng dalawang vehicle. Yung braking distance na lang yung magbabago dyan. The braking distance of a vehicle is less. So, mas mababa daw yung braking distance or mas mababa or mas maiksi. Yung braking distance of a vehicle is less kapag mabigat yung karga. Ha? So, hindi ganun yun. Kapag mabigat yung karga mo, halimbawa ikaw ay truck. So, isipin natin yung mga truck. Pag nag-brake yan, mahaba pa rin yung tinatakbo bago siya tumigil. Kasi masyado nga mabigat yung karga niya. Law of physics, law of inertia. Kapag tumatakbo ka ng mabilis, hindi ka basta-basta makakatigil ng stop ball. No? Hindi ka pwede mag-stop ball. Tulad ng sa bilyar, stop ball. Dahan-dahan ka. Pag mabigat ka, masyado kang mabilis, or mabigat yung load, hindi basta-basta na nakaka-brake o nakakatigil. Tulad ng mga truck. Kaya pag mga truck loaded, medyo dumistansya tayo. Lalo na pag nasa kasunod natin. And then yung mga truck driver ay nagdidistansya talaga sila. Para pag nag-brake sila, mahaba kasi yung kailangan nilang braking distance. So kapag mabigat yung karga mo, mahaba yung braking distance mo. Malayo.
So, baliktad yung question na to. The braking distance is less when loaded with heavy cargo than when loaded with light cargo. So, mas mababa daw yung braking distance or mas maiksi yung braking distance kapag kargado ka kaysa sa magaan lang yung karga mo. So, baliktad siya. So, dapat, the braking distance of a vehicle is less when loaded with light cargo than loaded with heavy cargo. So, nagkabaliktad yung dalawang to. Heavy tsaka light. So, the answer is false. Tama ba? False. Kasi baliktad siya. So, for me, the answer is false. Tingnan nga natin. Okay. So, false nga. Okay, may explanation din siya. Explanation niya ay ito. Meron ba tayong chat box mamaya? Kung may chat tayo ay tingnan natin. Okay. So, sagutan muna natin. And then, explanation pala. Explanation, heavy and loaded vehicles has longer braking and stopping distance. So, kapag mabigat or loaded yung vehicles, tulad ng mga truck or mga bus, mabigat, ay mas mahaba yung braking and stopping distance nila. So, tama. The answer is false. Okay. So, naka 10 questions na naman ulit tayo guys ngayong Sabado ng gabi. So, pinipilit natin na every Saturday magkaroon tayo ng ganitong live streaming. 10 questions ng true or false, or minsan naman hindi lang true or false, minsan mayroon tayong illustration problems or situational problems. Nung mga nakaraang live streaming natin, mayroon na tayong mga illustration or situational problems. Panoorin niyo rin po 'yon kasi mayroon tayong mga iba-ibang tanong. Every live streaming, mayroon tayong mga iba-ibang questions. So kaya yung mga hindi pa nakapanood, panoorin niyo yung mga replay niyo. Punta kayo sa live streaming or punta kayo sa YouTube channel natin. Mag-subscribe kayo para makita niyo yung mga dati kong ganitong live streaming na tulad din ng ganitong topic. Yung ito nga, driving lesson. So, panoorin nyo yung mga replay nun para malaman nyo rin yung mga iba pang mga tanong. Okay guys, so yun na nga. So, isang oras tayo magkasama ngayong gabi, ngayong Sabado night. So, salamat sa mga nanood, sa mga nag-like, at sa mga nag-comment sa ating live streaming sa ngayon. Okay.